Mahigit 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Ang maalinsangang panahon naman ngayon tila buwelo pa lamang at titindi pa ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Ivan Mayrina. May amihan pa at kung tutuusin, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Pero sa Tuguegarao City sa Cagayan na itala kahapon ng Pag-asa ang 42 degrees Celsius na heat index o damang init. Delikado yan at posibleng magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Pwede ring mauwi sa heat stroke. Sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City, 36 degrees Celsius ang damang init. At ang alinsahang yan, kumbaga sa kanta, ay intro pa lang ayon sa Pag-asa. Asahan po natin sa mga susunod na mga araw at linggo, lalong-lalo na po kung tuluyang maglalaho yung ating amihan, ay maaaring makakaranas na tayo ng medyo mas matindi pang temperaturang mainit and then yung mataas na damang alinsangan. Ngayon pa nga lang nasa state of calamity ng Zamboanga City dahil sa matinding epekto ng El Nino. Nagpapatupad na roon ng pagrarasyon ng tubig matapos bumaba sa critical below normal level ng Pasunanca Water Treatment Plant. Ang hirap talaga, ma'am. Kasi kung wala tubig, hindi ka makakain. At saka, madami yung mga damit. Sabi ng Pag-asa sa pagtatapos sa Pebrero, 24 na probinsya sa Luzon ang nakaranas ng meteorological drought o tagtuyot. Hindi pa kasama dyan ang lalawigan ng Albay na nagkakabitak-bitak na rin ang ilang sakahan. Sa pagtaya naman ng National Irrigation Office doon, nasa 250 na hektarya ng palayan ang namemeligrong masira. Kaya naman todo kayod sila ngayon para maisalba pa ang mga tanim na palay. Marami kaming ginagawang immediate measures para hindi siya ma-fall under totally damaged na crop. Mataas yung temperature niya as well as yung heat index niya. Mataas, so ibig sabihin mataas yung evaporation rate at mabilis mawala yung soil moisture doon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngayon pa lang ay higit na sa 1 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Pinakamalaki sa Western Visayas na nagtala ng halos 700 milyong halaga ng pinsala. Ang National Irrigation Administration ang ninindigang napaghandaan nila ang epekto ng El Nino. Kabilang daw dyan ang crop diversification o pagtatanim ng mga hindi matakaw sa tubig at pagpapalit ng timing ng pagtatanim. March, magla-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.